Kung kayo po ay isang babae na higit sa 60 anyos, gusto kong isipin ninyo ito sandali. Nitong mga nakaraang araw pakiramdam nyo ba ay hindi na kayo ang dating kayo? Lalo na sa aspeto ng inyong sigla at pangkalahatang kaginhawaan, baka napansin ninyo na ang mahimbing at nakapagpapahingang tulog noong kabataan ninyo ay isang malayong alaala na lamang. Marahil ang inyong enerhiya ay parang laging nasa mababang antas at ang kumpiyansang dati ninyong ipinagwawalang bahala ay tila naglaho na. Kung pamilyar sa inyo ang alinman sa mga ito, gusto kong makinig kayong mabuti dahil ang ugat ng problema ay maaaring hindi ang inyong edad. Maaaring ito ay nasa inyong almusal. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang doktor na dalubhasa sa geriatric care, ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Matapos makatrabaho ang libu-libong babae na katulad ninyo, may natuklasan ako na ikinagulat ng marami sa kanila. Ilan sa mga pinakakaraniwang gulay na kinakain ninyo sa almusal. Oo, ang mga gulay na sinasabing masustansya ay maaring lihim na sumisira sa inyong hormonal balance. Ang mga pagkaing ito ay maaaring makagulo sa maselang balanse ng inyong katawan, magdulot ng pamamaga sa inyong sistema, at pigilan ang mahalagang enerhiya at sirkulasyon na kailangan ninyo para sa isang masigla at malusog na buhay. Alam kong tila salungat ito sa karaniwang paniniwala. Sa loob ng maraming dekada, narinig nating lahat ang simpleng tuntunin, kumain ng gulay. Ngunit pagdating sa sigla ng isang babae, pagkatapos ng sinta mas komplikado ang sinasabi ng siyensya. Mayroong 7 partikular na gulay na kailangan ninyong pag-ingatan sa umaga. Sa artikulong ito, isa-isahin natin ang 7. Ipaliwanag ko kung bakit sila maaaring maging problema at higit sa lahat, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat kainin para natural na maibalik ang inyong enerhiya, muling buuin ang inyong sigla at bawiin ang inyong kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino. Kaya simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa isang mas malakas at mas masiglang kayo. 1. Mga gulay na gawa sa soy. Ang mananakop ng hormone. Malapit ito sa aking puso dahil napakarami ko nang nakitang kababaihan na may mabuting intensyon na nahulog sa bitag na ito. Ang mga produktong gawa sa soy tulad ng edamame toge, soy sprouts, at maging ang mga plant-based na breakfast patty ay ipinakikilala bilang masusustansyang alternatibo. At para sa ilang kababaihan, marahil nga. Ngunit para sa mga babaeng higit sa 6, ang araw-araw na sobrang pagkonsumo nito ay maaring makagulo. Mayroon akong pasyente si Aling Gloria, isang 60 taong gulang na retiradong librarian mula sa Cebu na dumating sa aking klinika na may tahimik na pagkadismaya. Ang kanyang mga salita ay tumatatak pa rin sa aking isipan. Dra. Paz, pakiramdam ko po ay laging tuliro ang isip ko at nawala na ang aking gana. Nang tingnan namin ang kanyang dieta, ang kanyang almusal ay puno ng soy milk, sa kanyang kape tofu, scramble sa tinapay, at isang dakot ng edamame sa gilid. Sa unang tingin mukha itong huwara ng kalusugan. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, ang mataas na konsentrasyon ng phytoestrogen sa soy ay lumilikha ng hormonal imbalance na nag-aambag sa kanyang pagkapagod at brain fog o pagiging malilimutin. Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago, tinanggal namin ang soy at nagdagdag kami ng mga taba at gulay na pabor sa hormone. Ilang linggo lang, sabi niya sa akin, parang may ulap na biglang nawala. Ang sandaling iyon ang kalinawan na bumalik sa kanyang boses, ang mismong dahilan kung bakit ko ginagawa ang aking trabaho. Maaaring hindi nakakasama ang soy sa lahat, ngunit kung kayo ay isang babaeng higit sa 60 at araw-araw itong kinakain, lalo na sa umaga, malaki ang posibilidad na naaapektuhan nito ang inyong maselang estado ng hormone. Ngunit hindi lang soy ang tahimik na banta sa inyong almusal.
May isa pang karaniwang gulay na tila hindi nakakapinsala, halos elegante pa nga, ngunit sa loob ng inyong katawan, maaari itong magdulot ng pamamaga na tahimik na sumisira sa inyong enerhiya. 2. Talong ang pagsisimula ng pamamaga. Aaminin ko, nagulat din ako rito noong una kong makita ang datos. Talong. Mukhang napaka-inosente, hindi ba? Ito ay magaan makulay at madalas kasama sa maraming recipe na pangkalusugan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan, lalo na pagkatapos ng 60, ang talong ay kabilang sa isang pamilya ng mga gulay na tinatawag na nightshades. Para sa ilang kababaihan, lalo na sa mga may sensitivity na kaugnay ng edad o kahit banayad na arthritis, ang mga gulay na ito ay maaaring mag-trigger ng mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pamamaga sa buong katawan. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko kay Aling Carmen Sepempentus, taong gulang mula sa Baguio. Matalas ang isip at puno ng buhay, ngunit lalong nadidismaya sa paninigas ng kanyang mga kasukasuan at mababang enerhiya. Wala siyang iniinom na anumang pangunahing gamot at halos normal ang kanyang mga laboratory tests, ngunit meron siyang kakaibang nararamdaman. Nang suriin namin ang kanyang mga gawi, natuklasan namin na kamakailan lang ay nagsimulang magluto ang kanyang asawa ng mga almusal na istilong Mediterranean. Mukhang masustansya, tama. Maraming olive oil, inihaw na talong kamatis at kaunting goat cheese. Ngunit si Aling Carmen ay kumakain ng talong 4 na beses sa isang linggo. Wala siyang ideya na ito pala ay maaaring nag-aambag sa kanyang pamamaga na nagiging sanhi ng pananakit ng kanyang mga kasukasuan at pagiging matamlay ng kanyang katawan. Ang talamak na pamamaga, chronic inflammation, ay nasa ugat ng napakaraming issue na may kaugnayan sa edad. Tinanggal namin ang talong at nagdagdag kami ng mga gulay na panlaban sa pamamaga at mga pagkaing mayaman sa omega-3s. Maya-maya ay sinabi sa akin ni Aling Carmen, nang may ngiti na ang kanyang mga paglalakad sa umaga, ay muling naging masaya. Kamangha-mangha kung ano ang magagawa ng isang maliit na pagbabago. Ngunit huwag muna kayong maging kampante, dahil ang susunod na gulay ay ipinapakilala bilang mabuti sa puso at lumalaban pa raw sa kanser. Ngunit ang paraan ng pagkonsumo ng karamihan ay maaaring mas makasama kaysa makabuti, at kung ito ay nasa dilata, tiyak na gugustuhin ninyong marinig ito. 3. Dilatang kamatis. Lalo na sa mga dilatang may BPA, ang kamatis ay isa sa mga pagkaing tila hindi matitinag. Puno ito ng antioxidants, pinupuri dahil mabuti sa puso, at ipinagdiriwang dahil sa potensyal nitong lumaban sa kanser. At lahat ng iyon ay maaring totoo kung sariwa. Ngunit kapag galing ito sa lata, lalo na sa isang may linyang BPA, nag-iiba na ang kwento. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Francesca, 66, na sumusubok na ayusin ang kanyang dieta. Nagsikap talaga siya, binawasan ng matatamis. Nagsimulang kumain ng mas maraming plant-based na pagkain at pinalitan ng matatamis na cereal ng itlog na may dilatang salsa ng kamatis tuwing umaga. Ipinagmamalaki niya ang pagbabagong iyon, ngunit kakatwa nagsimula siyang makaranas ng mas matinding pagkapagod, pagbabago ng mood at mas kaunting enerhiya kaysa dati. Siya ay bigo at nalilito. Nang mag-usap kami, tinanong ko siya kung anong uri ng dilatang kamatis ang ginagamit niya. At tama nga, hindi ito BPA-free. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang BPA bisphenol A ay isang kemikal na matatagpuan sa linyang panloob ng maraming dilata. Ito ay isang endocrine disruptor at madali itong humahalo sa mga maasim na pagkain tulad ng kamatis. Para sa mga babaeng higit sa 60 na, ang sistemang hormonal ay nasa masilang balanse na, ang BPA ay isang tahimik na saboteur. Maaari itong makagambala sa mga landas ng estrogen, magambag sa taba, sa tiyan, at ubusin ang inyong sigla. Nang lumipat si Aling Francesca sa mga sariwang kamatis o yung mga nabibili sa garapon, bumalik ang kanyang sigla sa loob ng 2 linggo.
Ngayon maasim ang kamatis, ngunit ang susunod na gulay sa listahang ito ay ibang uri ng banta. Hindi ito tungkol sa hormones. Ito ay tungkol sa asin at ang paraan ng paghahanda nito ay maaring tahimik na pumipiga sa buhay ng inyong sirkulasyon. Fat, mga binurong gulay, ang pumipigil sa sirkulasyon. Dahil sa asin, ang mga binurong gulay o atsara ay maaring magpaalala sa inyo ng mga simpleng panahon. Marahil ang inyong lola ay nag-iimbak ng mga garapon nito sa pantry o marahil ay kinakain niyo pa rin ito kasama ng inyong itlog sa umaga. Ang lasa nito ay matalas maasim at nakakapresko pa nga. Ngunit para sa mga babaeng higit sa isinto, ang maalat na lutong na yon ay may kasamang nakatagong halaga. Naaalala kong kausap ko si Aling Wilma, isang 70 taong gulang na retiradong nurse mula sa Iloilo. Siya ay isang disiplinadong babae na may mahabang kasaysayan ng mabubuting gawi. Ngunit kamakailan, sabi niya sa akin, nakakaramdam siya ng patuloy na brain fog. Mahina ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko ay parang gumagalaw ako sa makapal na putik. Habang nag-uusap kami, tinanong ko siya tungkol sa kanyang almusal. Nabanggit niya na palagi siyang nagdaragdag ng ilang binurong beets o pipino sa kanyang plato sa umaga sa pag-aakalang ito ay mabuti para sa bituka at mababa sa calorie. Ang hindi niya alam ay ang mga binurong gulay na yon ay puno ng sodium. Parehong mataas na sodium at maasim na preserbatibo ay maaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magpataas ng presyo ng dugo. Kapag nangyari iyon, maaring magdusa ang maselang sirkulasyon sa inyong utak at mga dulo ng katawan. Nangangahulugan yon ng mas mababang kalinawan ng pag-iisip, mas kaunting enerhiya at maging mas maputlang balat. Nang tanggalin ito ni Aling Wilma at pinalitan ng mga gulay na mayaman sa potassium at pabor sa sirkulasyon para itong may pumindot na switch. Nawawala na ang ulap sa isip ko, sabi niya sa akin. Matalas na ulit ang pakiramdam ko. Ang totoo, ang mga binurong pagkain ay maaring okay lang kung paminsan-minsan, ngunit ang pagsisimula ng araw sa mga ito ay isang pagkakamali na tahimik na pinagdurusahan ng napakaraming kababaihan. Ngunit hindi lang asin ang tahimik na saboteur. Ang susunod na gulay ay isa na inaakala ng marami na ganap na hindi nakakapinsala, ngunit kapag kinain ng hilaw at maaga sa araw, maaari nitong sirain ang inyong bituka at nakawan kayo ng mahahalagang nutrisyon na kailangan ng inyong mga buto. Beef, mga sibuyas. Kapag kinain ng hilaw sa umaga na walang laman ng tiyan, ngayon baka magulat kayo dito. Matagal nang pinupuri ang mga sibuyas para sa mga benepisyo nito sa kalusugan ng puso, mga antioxidant, at kahit na mga katangian nitong nagpapabuti sa sirkulasyon. At lahat ng yun ay totoo, ngunit sa tamang konteksto lamang. Mayroon akong pasyente na si Aling Diana, 74, na nakabasa ng isang artikulo online kung paano ang hilaw na sibuyas ay isang superfood. Kaya tuwing umaga, bago ang anupaman, kumakain siya ng ilang hiwa ng hilaw na pulang sibuyas na may tubig at tinapay. Hindi nagtagal nagsimula siyang makaranas ng discomfort, kabag paglaki ng tiyan at isang kakaibang pakiramdam ng kabigatan sa kanyang bituka. Ngunit ang pinakamasama, bumaba ang kanyang enerhiya at lalo siyang nanghina. Lumapit siya sa akin na nalilito, iniisip na marahil ay dahil na ito sa pagtanda. Ngunit matapos suriin ang kanyang routine, naging malinaw ang mga hilaw na sibuyas, lalo na sa walang laman na tiyan ay naging sanhi ng iritasyon sa kanyang gastrointestinal tract. Humantong ito sa mahinang pagsipsip ng nutrisyon, partikular na ng magnesium at calcium na talagang mahalaga para sa density ng buto at malakas na paggana ng nerbiyos. Sinusubukan ng kanyang katawan na gawin ang tama, ngunit ito ay kumikilos laban sa sarili. Nang ilipat namin ang kanyang pagkain ng sibuyas sa tanghalian o hapunan, at sinigurado naming kumakain siya ng mga pagkaing mayaman sa mineral, nang mas maaga sa araw, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin.
Tumawa siya at sinabing, "Laking gulat ko na ang tamang oras pala ay napakahalaga. Ngunit hindi lang hilaw na sibuyas ang karaniwang gulay na maaaring tahimik na makagambala sa inyong sistema. May isa pang susunod madalas tawaging superfood. Ngunit kapag sobra ang pagkaluto o microwave, maaari itong bumaliktad laban sa inyong katawan na nakakasagabal sa isang mineral na hindi kayang mawala ng sinumang babae. 6. Spinas. Kapag sobrang luto o microwave, ang spinas ay may napakagandang reputasyon. Ito ang simbolo ng kalusugan, puno ng iron fiber at mga sustansyang sinabihan tayong kainin mula pa noong bata. At oo, maaari itong maging kahanga-hanga para sa inyong katawan kapag inihanda sa tamang paraan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga babaeng higit sa 60 kapag sobra ang pagkaluto ninyo ng spinas. O mas masahol pa microwave. Hanggang sa maging isang malambot na bunton, mas marami kayong pinsalang nagagawa kaysa sa kabutihan. Mayroon akong matagal ng pasyente, si Aling Susan, isang 69 taong gulang na retiradong guro mula sa Davao, na ipinagmamalaki ang kanyang malinis na pagkain. Tuwing umaga, nag-i-scramble siya ng ilang itlog na may maraming steamed na spinas, microwave lahat, at pakiramdam niya ay may ginagawa siyang mabuti para sa kanyang mga buto. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makapansin ng higit na pagkapagod at isang kakaibang paninigas sa kanyang mga kasukasuan. Nang tingnan ko ang kanyang dieta at mga resulta ng lab, lumitaw ang problema. Nahihirapan siya sa pagsipsip ng mineral. Ang sobrang lutong spinas ay naglalabas ng mga compound na tinatawag na oxalates na maaaring kumapit sa mga mineral tulad ng calcium at magnesium sa inyong bituka na pumipigil sa inyong katawan na makuha ang mga ito. At para sa isang babaeng higit sa 60, ang calcium at magnesium ay hindi opsyonal. Mahalaga ang mga ito para maiwasan ang osteoporosis, mapanatili ang paggana ng nerbiyos at magbigay ng enerhiya na kailangan para sa isang masiglang buhay. Nang lumipat si Aling Susan sa bahagyang ginisa na spinas sapat lang para lumambot ng hindi nasisira ang estruktura nito at sinimulang ihalo sa olive oil at isang kurot ng linga, mabilis na nagbago ang mga bagay. Bumuti ang kanyang enerhiya at sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay muling nasa panig niya ang kanyang katawan. Ngunit ang susunod na gulay ay medyo nakakalito. Kilala ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapababa ng presyo ng dugo, dalawang bagay na aakalain ninyong makakatulong sa inyong sigla. At maaari nga ngunit hindi kapag kinain sa maling paraan. Karamihan sa mga tao ay ganap na baliktad ang pagkaunawa dito. Siti, bawang hilaw sa umaga na walang laman ang tiyan. Ang bawang ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo ng kalikasan. Ginamit ito sa loob ng maraming siglo upang mapababa ang presyo ng dugo, suportahan ang kalusugan ng puso, at kahit na mapabuti ang sirkulasyon. Sa papel tila isang pangarap ito para sa mga babaeng higit sa 60 na umaasang maibalik ang sigla. At sa maraming kaso, totoo iyon. Ngunit narito ang twist, hindi lahat ng bawang ay nakakatulong, lalo na kapag ito ay hilaw at kinain nang walang laman ang tiyan. Naaalala ko pa si Aling Juana, isang 73 taong gulang na dating pintor mula sa Antipolo, na nagpunta sa akin pagkatapos ng ilang buwang pananakit ng tiyan at nawawalang enerhiya. Ginagawa niya ang lahat ng inaakala niyang tama, naglalakad araw-araw, umiinom ng maraming tubig, at tuwing umaga lumulunok ng isang butil ng hilaw na bawang dahil nabasa niya online na ito ay magpapabuti sa kanyang sirkulasyon. Ngunit ang talagang ginawa nito ay nag-irita sa kanyang stomach. Lining nagpalala sa kanyang acid reflux at humantong sa kabag at mahinang pagsipsip ng nutrisyon. Hindi ma-access ng kanyang katawan ang mga mineral na kailangan nito, naging matamlay ang kanyang sirkulasyon at sumunod na nawala ang kanyang pangkalahatang sigla. Ang bawang ay may napakalaking benepisyo, oo, ngunit mas mahalaga ang anyo at tiyempo nito
kaysa sa inaakala ng karamihan. Nang palitan namin ang hilaw na bawang ng aged garlic extract na iniinom pagkatapos ng almusal sa halip na bago, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Tumawag sa akin si Aling Juana pagkalipas ng 2 linggo at sinabing, "Dora Paz, pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon at mas gumanda pa ang aking pagpipinta. Iyon ang uri ng resulta na mananatili sa'yo. Kaya ano ang dapat ninyong kainin?" Matapos marinig ang tungkol sa 7 gulay na maaring tahimik na kumikilos laban sa inyong katawan, natural na magtaka. Ano ang maaari kong kainin na talagang sumusuporta sa aking enerhiya, sirkulasyon at pagkababae? Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan ng isang komplikadong plano o mamahaling supplement. Kailangan nyo lang pakainin ang inyong katawan ng kung ano talaga ang hinihiling nito. Nakatrabaho ko ang hindi mabilang na mga babaeng higit sa 60 na nawalan ng pag-asa hanggang sa gumawa sila ng ilang mahahalagang pagbabago sa almusal. Mga babaeng tulad ni Aling Roberta, 71, na nagsabi sa akin, "Gusto ko lang gumising na parang ako ulit." Para sa kanya nagsimula ito sa isang simpleng plato, 2 soft-boiled na itlog, ilang hiwa ng abokado, bahagyang steamed na broccoli, at isang dakot ng buto ng kalabasa. Iyon lang. Walang magarbong bagay, puro tunay na pagkain na mayaman sa malusog na taba magnesium B vitamins at natural na mga pampalakas ng sirkulasyon. Sa loob ng 2 linggo, gumigising na siyang muli na may enerhiya hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Sabi niya, hindi ko namalayan kung gaano ko na-miss ang pakiramdam na konektado sa sarili kong katawan at sa aking buhay. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon. Pinapakain nito ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa inyong pakiramdam bilang isang babae, ang inyong puso, ang inyong mga hormone, at ang inyong kumpiyansa. Kung gusto ninyong magdagdag ng higit pang lakas sa inyong umaga, subukan ng isang maliit na baso ng beet juice o pomegranate tea. Parehong nakakatulong buksan ang inyong mga daluyan ng dugo at paganahin ang sirkulasyon kung saan ito kailangan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim ang inyong mga pagpili, ang inyong pananaw, at ang mga tahimik na gawi na humuhubog sa inyong hinaharap. Isang huling salita, ang inyong aral sa buhay. Sa puntong ito natutunan ninyo ang katotohanan na hindi kailanman sinasabi sa karamihan ng mga babaeng higit sa asampa ang mga mismong gulay na pinaniniwalaan ninyong nakakatulong sa inyo ay maaring nagiging hadlang pa pala. Natuklasan natin kung paano maaring guluhin ng soy ang inyong mga hormone, kung paano maaring magdulot ng pamamaga ang inosenteng tingnan na talong at dilatang kamatis, kung paano maaring tahimik na sirain ng mga binurong gulay at hilaw na sibuyas ang sirkulasyon at pagsipsip ng nutrisyon, at kung paano kahit ang mga superfood tulad ng spinas at bawang ay maaring mas makasama kaysa makabuti kung mali ang paraan ng pagkain. At higit sa lahat na pag-usapan natin kung ano ang dapat kainin sa halip mga simple masustansyang pagkain na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Ngunit higit sa lahat ng siyensya at estratehiya, sana ay baunin ninyo ang mahalagang aral na ito sa buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Hindi kayo sira. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s at 80s na binawi ang kontrol sa kanilang kalusugan, kanilang kumpiyansa, at kanilang sigasig sa buhay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan nyo lang maging intentional. Ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa inyo. Palagi itong ganoon. Minsan kailangan lang makinig ng kaunti pang mabuti kung kayo ay nakakaramdam ng pagkabigo o kawalan ng katiyakan. Gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at hindi pa huli ang lahat. Ang inyong susunod na kabanata ay hindi kailangang tungkol sa paghina. Maaari itong tungkol sa pagpapanibago enerhiya at muling pagkonekta.
Kaya bukas ng umaga, kapag gumising kayo at ihanda ang unang pagkain na yon, tandaan na ang bawat kagat ay isang mensahe sa inyong katawan. Gawin ninyo itong isang mensahe na nagsasabing, hindi ako susuko. Nagsisimula pa lang ako. Kung nakaantig sa inyo ang artikulong ito, kung nagbigay ito sa inyo ng kalinawan pag-asa, o kahit isang bagong pananaw, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto ko talagang marinig ang inyong mga saloobin o ang inyong sariling kwento para sa mas maraming tapat na payong pangkalusugan upang tulungan kayong umunlad. Siguraduhing mag-follow, manatiling malakas at manatiling konektado.